Hello, magandang araw sa lahat. Sa video ng ito guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa response modification factor R, displacement amplification factor CD, at overstrength factor omega. Unahin natin yung response modification factor. Alam niyo, lagi ko itong nakikita ang letter R sa design, lalo na sa formula this year. Kung ating titingnan ulit ang formula na ngayon na makikita sa NECF, so yung V dito, it means V-shear. And ang R dito ay yung sinasabi nating seismic modification factor. Napapansin natin na ang R ay isa sa mga denominator. Bakit ba hinahati ang V-shear sa R value? Hindi ba pag hinati sa R value ang V-shear ay mas liliit ang value nito at ang tendency ay liliit din ng mga member ng structure na dinidisenyo natin, like beams, columns, shear wall at iba pa. Hindi kaya magiging under-design ang mga members ng ating structure? Pero bago pa ang lahat, guys, kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga darating na mga videos natin. So gagawa ako ng inelastic deformation curve, that is lateral seismic force against lateral deflection. So nandito yung vertical line ko and horizontal line. So dito ang lateral seismic force, then ito yung lateral deflection or drift. Tapos gagawa ako ng inclined line dito. Itong line na to, ito ang magre-represent ng elastic behavior ng ating structure. Tapos mag-draw ako ng another figure dito, which is curve. Ito naman yung magre-represent ng ating structure behaving inelastically. So dito sa guys, assuming na elastic yung structure natin, ang strength ng ating structure ay tinatawag nating BE dito. BE ito. Ngayon naman, dito sa inelastic behavior ng ating structure, tatawagin natin siyang BY. So ito yung full yield strength of structure. Tapos dito naman sa point na kung saan ang structure natin nag-umpisang mag-bend, yun yung BS. So yun yung B-shear talaga. Tapos yung corresponding ng BS dito sa baba, yun yung deflection, yun yung tinatawag nating delta S, which is drift corresponding the design seismic force. Tapos dito naman again lateral deflection din ito. Ito yung tinatawag natin na delta N. Kumbaga sa ito yung delta M na tinatawag na maximum inelastic displacement. Tapos mayroon din tayo ditong delta S na corresponding doon sa BE. Assuming na elastic yung structure natin, mayroon din itong katapat na delta. Ito namang delta S dito, katapat ng V-shear, na kung saan yung structure nag-start mag first yield. So dito ko ang difference ng BE and BS, ito yung tinatawag nating R na mamaya pag-uusapan natin. So dito response modification factor. Tapos ang difference ng BY to BS is the overstrength factor, which is omega is equal to BY divided by BS.
Tapos, ang difference ng dalawa itong delta M and delta S is called CD, the deflection amplification factor. So ito yung ginawa kong graph about seismic response of structure. Dito lateral seismic force against drift. So whether our structure is made of steel, concrete, or even wood, ito ay may property showing ductility. So hindi 100% elastic yung structure natin. At first, during ground shaking, the structure is responding elastically. And as the shaking continues, the structure changes its mode of response from linear to non-linear. So dito ang laging pumapasok sa ating isipan guys ay ano itong value R? Bakit na-reduce yung base shear by dividing it with R? Dito sa graph, itong inclined line ay nagre-represent our structure as elastic. So assuming elastic, ang shear force corresponding to this response is BE as reflected here. But during shaking, during continuous application of lateral load, there is the point na ang structure ay bigla ang mag-deform to a certain level na kaya pa bumalik sa original shape. Ito yung time na may damping or dissipation of energy. Ito yung time na yung structure natin ay behaving non-linearly. So ito yung may reduction of lateral load. Bakit na-reduce ang lateral load at this point? Because of damping, energy dissipation. We can cite an example to further relate what is this damping. So isipin nyo kung meron tayong dalawang car E and car B. We are going to compare the two in order to relate guys. Itong car E and car B ay identical, pareho lang sila. The only difference, ang car E ay walang shock absorber sa bandang gulong at ang car B ay meron. Sa time na tatama ang gulong ng car E sa uneven road surface, magkakaroon ito immediately ng force impact. At itong impact na ito ay 100% na sasaluin ng sasakyan. Kaya 100% madaling masisira ang mga parts ng sasakyan doon sa ilalim. However, kung ito yung car B, approximately yung 80% ng impact load ay i-resist ng shock absorber. So 20% na lang ang i-resist ng sasakyan. So may reduction ng forces. So may bawas, may reduction ng forces because of this shock absorber absorbing forces applied to the car. So this is true to our building guys. The additional requirement lang is to simulate such thing. Our structure must be regular, no soft story, and redundant. This requirement must be there to effectively behave inelastically, absorbing lateral loads, thereby dissipating energy. Base din sa pag-aaral, our structure with this kind of layout will act as one in responding to ground shaking. So kung ang structure ay irregular, mayroong soft story and hindi redundant, din maagang mag-collapse ang building once naabot ang base shear. At dahil the forces are not reduced, so from BE shear force, marireduce ito down to BS shear force. Ito yung level kung saan elastic pa yung structure. Ito yung B shear na gagamitin sa design. So ang difference ng BE and BS is called seismic modification factor R. This is why the B shear is reduced by value R. Ang R natin ay may iba't ibang value depende sa type of frame. At ito ang makikita sa NSEP Table 208-11A to Table 208-11C. Definitely, nagbabago ang R depende sa level ng ductility and type of frame ng structure. Kung less ductile, then less R value. Pag less R value, greater base shear. So, hindi pwede magkamali ng pagpili ng R factor sa design. During base shear calculation, base dito sa graph, may katapat itong drift at tinatawag na delta S.
sa calculation. Pero in actual scenario, ang drift value ay mas malaki pa sa delta S. Bakit? Dahil ang ating structure ay may inelastic behavior na even maabot na yung B shear, kaya pa ng structure to withstand. So yung delta S ay lalampas dito banda at yung drift na yan ay tinatawag na delta M, maximum inelastic displacement. So to find the real delta S ay kailangan natin ito i-amplify. So sa NACP code may provision doon na delta M must be 2.5% of height of the structure if ang period ay less than 0.7 seconds. So delta M is equal to 0.0258. Ito yung unang equation natin. Another provision is delta M must be 0.7 R times delta S. So second equation is delta M is equal to 0.7 R times delta S. So simplifying the two equations, magiging delta S is equal to 0.0042H. So kung gumagamit ka ng software sa design like STAAD, upon checking the drift, gagamitin mo ngayon ay delta S is equal to 0.0042H. So itong 0.0042 ang ginagamit na factor if period is less than 0.7 second. Bakit natin kailangan ang drift checking? Because sa design, two things ang minamasdan natin, yung strength and yung stiffness. So kahit all members ay pasado sa strength design but fail sa drift, wala tayong magagawa kung hindi. You have to increase member size to satisfy drift limitation. Kasi kung hindi makokontrol ang drift at lumalabas malaki pa sa delta M, mas hazardous ito. At huwag magkamali ng delta S. Dito nakasalalay ang seismic gap kung may katabi ang structure natin na ibang structure. Importante, delta S is amplified. Itong CD ay ang tinatawag na amplification factor. So remember, delta M is equal to 0.7 R delta S. Itong 0.7 R ay ang tinatawag na amplification factor. So hanggang dito na lang muna ang video na ito, guys. I hope nakatulong itong video sa inyo. Hanggang sa susunod muli. Thank you sa inyong time. Thank you for watching.